At siyempre, hindi rin ako pwedeng lumigtas sa toolbox meeting. Tapos na yung formation, tapos na yung safety reminders. Talagang hindi na natin maaatrasan pa to. Kailangan ko ng magtrabaho. Ako pala, sa kanya, 75. Ito yung elevator nila, no? Ito yung ginagamit sana na pagbiyahe ng mga materyales mula sa baba patungo sa taas o yung mga gamit sa taas patungo sa baba. Kaya lang temporarily out of order dahil hindi pala temporarily, mukhang plano na nilang alisin to dahil matatapos na nga yung pag-construct ng gusali na to for safety na rin. Kaya malas ko, kailangan kong dumaan dito sa hagdanan mula dito sa floor na to sa baba hanggang doon sa pinakamataas na 18 hanggang 21st floor. Tara. Yung panahon ng mga Egyptian, yung nagbubuhat tapos nilalatigo. Dito walang latigo. Para palang bibitayin eh. Sa pagpanhiko, dito ko nakilala si Edwin Burak, 38 taong gulang at mahigit 10 taon ng construction worker. Gaya ko, may bitbit din siyang simento at destinasyon din niya ay 18th floor. Siya ang makakasama ko sa una kong trabaho, ang paghahalo ng simento. Sa wakas ay narating din namin ang 18th floor. Lahat pala gagana dito sa'yo. Lalo na yung talas ng katawan ng isipan. Dahil oras na mawala ka sa focus, magkamali ka ng hakbang dun sa steps na hagdan. Yun ang umpisa na aksidente. Papahinga lang ako Sama tayo sa paghahalo. Hindi ho ng halo-halo na simento. Mukhang madali pero hindi biro ang maghalo ng simento. Umpisa pa lang, may kalyo na. Sa bagay, ano pa ang silbi ng pamagat ng programa natin kundi kalyo, mga kwento sa construction. Kasunod nito, ginawa ko ang pagpapakinis at pagpapalitada ng simento. Tignan mo nga naman, parang simple lang pero mabusisi din yung pagpalitada Pagkatapos ng pagsisimento, nakipagkwentuhan muna ako kay Edwin. Sabi niya, na-aksidente na rin siya noon at mahirap talagang maging isang construction worker. Nahulugan ako ng alumama, pero laking pasalamat po naka-helmet ako. Ano yung bumagsak sa ulo mo? Aluminum po. Aluminum? Malaki? Malaki po. Oo. Bukod doon, sa may nahulog na aluminum sa ulo mo, ano pa yung experience mo? Kung nagkamali ako ng apak doon sa I-beam, napapak ako sa luma. Ayun, natumba ako. Mabuti na lang, kahit tukod ko yung kamay ko. Ayan, may pinsyala ako ng konti dito. Okay lang. Nagtubo ng konti, ginamot ko na lang. Magkano bang sweldo ng isang construction worker? At 280 po. Tapos meron pong overtime. Sa kabila ng aksidente na kanyang natamo at maliit na kita, pinili pa rin ni Edwin ang maging isang piyon. Ano bang pangarap mo para sa'yo? Wala na po akong pinapangarap. Pinapangarap ko lang po makatapos sa mga anak ko. Gusto ko po mas mataas ang pinag-aralan nila. Ayoko pa matulog sila sa akin. Tama na po ako na lang maging ganito. Naputol ang aming usapan at nagkahiwalay kami ni Edwin nang magtanghalian na. Malapit na break time. Oh! Break time na, sir. Kaya na. Ayos. Bogsi na. Dito sa kantina, nakahalubilo ko ang iba pang manggagawa. Isang sinigang, saka isang laing, saka isang adobong sitaw.
Tama-tama, oh. Sinigang laing saka adobong sitaw. Yan. Hindi uso mangkok dito. So ito para sa parang meal stub. Kaya lang kaltas sa sweldo. Pagkatapos kumain, eto na masarap na parte, ang umidlip. At makalipas ng 30 minuto, sasabak na naman ako sa iba pang trabaho. Isa na rito ang pagwe-welding. Kasunod nito ang paghahakot ng mga kalat. Driver, ha? Yan ang pinang balahibong pusa. At ito ang pinakahuli sa lahat na dapat kong subukan at medyo kinabahan ako. Ang pag-akyat sa gondola para abutin ang ilang materyales. Dito, muli kong nakasama si Edwin. Isa siguro to sa pinakamahirap na parte sa construction site, no? Yung bang nakakalula. Siyempre, kailangan mong maging safe sa lahat ng yugto dito, no? Una-una, pagtingin mo pa lang sa baba, nako, sus Mariosep, matatakot ka na. Kaya ang estilo pala dito, huwag kang titingin sa baba para hindi ka malula. Importante talaga itong safety belt. Ito ang magsasalba ng buhay mo. Sa mga nasubukan ko, masasabi kong mahirap talagang maging isang construction worker. Dito, lahat ng oras, kailangang sulitin mo para tumaas naman ang maiuwi para sa iyong pamilya. Tulad na lang ni Edwin na lingguhan kong umuwi para mapagkasya ang mahigit 300 kita kada araw. Sa tuwing umuwi si Edwin sa Caloocan, gaya ng ibang pamilya, palagi siyang may bitbit na pasalubong para sa mga anak. Sa tahanang ito, binubuo ni Edwin ang kanyang mga pangarap para sa 5 anak at asawang si Nori. Kasama din ako sa pagtatrabaho niya din ng aksidente. Siya lang kasi ang inaasahan namin ngayon sa pamilya namin. Wala naman siya katulong na maghanap buhay. Sa Japan at sa iba pang mga bansa, kabilang ang mga construction workers sa mga matataas ang sweldo. Kung alin kasi yung mabigat, mahirap at delikadong trabaho, iyon ang mas maganda benepisyo. Sana, ganun din dito sa atin sa Pilipinas. Pero isang nagdudumilat na katotohanan, gaano man kahirap, kabigat at kadelikado ang trabaho ng mga piyon at mason, nananatiling isang kahig at isang tuka ang kanilang mga kondisyon. Hindi natin pwedeng imenos o maliitin ang kanilang kontribusyon para sa pagpapatatag ng ating kabuhayan at ekonomiya. Kaya lang nakakalungkot, sa malimit na pagkakataon, mas nauuna pang gumuho ang kanilang pamilya at ang mga pangarap nila kaysa sa gusaling itinayo nila dahil sa kakarampot, maliit at mababang kita.